Kamusta kayo mga giliw kong tagapanood? Ang inyong lingkod, si Shalir Haylan, ang umusta po sa inyo. Ngayon, ilang araw na lang ba? Pasko na. O magpapasko na po. Pag-usapan natin yung binibigay sa inyong pera. Minsan kulang sobre o kaya naman gold envelope na may lamang pera. Aba, maganda yan. Alam niyo ba na ang pulang sobre, yung tinatawag na hongbaw, ay pwedeng magdala ng swerte sa iyo at magpayaman sa mga susunod na taon. Partikular kung ang nagbigay nito sa iyo ay ang iyong boss o kaya ang isang kilalang tao na may angking yaman. So paano nga ba? Ito po pwedeng maging lucky charm, ang tinatawag nating hongbaw o red envelope o kaya ang gold envelope na may lamang pera. Alamin nga natin. Ngayong darating na ang araw ng Pasko, marami sa atin ang makakatanggap ng aguinaldo na pera. Madalas na inilalagay ito sa loob ng kulay na pula na sobre. Kung minsan naman ay kulay gold na sobre. Tinatawag ito na hongbaw. Kung isa ka sa binigyan ito, huwag mo itatapon ang pulang sobre o gold na sobreng yan. Pwede mong bawasan ang pera na ibinigay sa iyo, pero mag-iwan din doon ng pera at huwag gagastusin sa loob ng isang taon. Halimbawa, binigyan ka ng 3,000 pesos, buo. No? Yung 2,000 pesos, pwede mong gastusin. Pero yung 1,000 pesos, tiisin mo na wag gastusin at hayaan mo ito nandoon sa pulang sobre o gold na sobre o gold envelope. Sapagkat may dala itong enerhiya, lalo na kung ang perang nakapaloob sa sobre na yon ay bagong-bago. No? Pagbukas mo, amoy bagong pera. Ito ay nag-aanyaya ng panibagong pagdating ng biyaya sa iyo o pag-akit din ng pera ito sa mga susunod na taon. Pagpatuloy natin. Ang hongbaw ay palasak na katawagan naman sa ating Pinoy na angpaw o yung ampaw. Hongbaw, pero ibang tao, tinatawag itong ampaw. Minana pa natin ito sa mga Chino. Sinasabing ang hongbaw ay yung lalagyan ng swerte ng mga Chinese. Kapag inabutan ka ng iyong boss ng ampaw o hongbaw, ibig sabihin lamang nito, special ka sa kanila. Mahal ka nila bilang empleyado. Ibig kasi nung nagbigay sa iyo na maging maswerte ka sa sandaling binigyan ka ng pera na nakalagay sa hongbaw o red envelope o gold envelope. Kaya lamang, tayong pinagbigyan ito, agad natin kukunin ang pera at ang hongbaw o angpaw ay tinatapon na natin. Bagay na mali. Sapagkat pwedeng ang ginawa mo, itong pagtatapon nito, ay pwedeng magsilbi rin ng pagtatapon mo ng biyaya. Oo nga't yung pera ay ginamit mo at yung sobre lamang ang iyong tinapon ay hindi makaka-apekto sa iyo. Ngunit ito'y malaking pagkakamali sapagkat ang pinagbigyan nito ng pera ay nag-aanyaya o nag-aakit din ng good energy. Umaakit ng pera. Ngayon kung ito'y itinapon mo at yung pera lamang ang kinuha mo, ibig sabihin ito, nagtatapon ka na rin ng biyaya sa mga susunod na taon. Pwedeng makahulagpos ang anumang swerte na dapat ay lumapit sa iyo. Ayan po, tandaan niyo yan, no? Tandaan natin, mali ang ginagawang itinatapon ito sapagkat sumisimbolo rin ito na itinatapon ng swerte na nais ibigay sa atin noong taong nagbigay sa iyo ng red envelope o gold envelope na may lamang pera. Partikular na nga kung ito ay ang iyong boss, kapatid, ninong, o ninang o kahit na sino pang tao ang nag-abot nito sa iyo. Doon sa nakakaunawa na nagbigay nito, nais ka nilang mabigyan din ng swerte na tinatamasa nila. Pero kung itinatapon mo ang lalagyan at ang pera lamang ang kinuha mo,
itinatapon mo na rin ang swerte na nais silang makamit mo rin sa buong taon na papasok. Kung nabanggit ko kanina, yun po yun. Ang lucky red envelope o hongbao na may lamang pera ay binibigay ng signifying good fortune and good energy. Lalo na kung ang perang nakalagay doon ay bago o malutong pa. Taglay ng pera na yon ang tinatawag na fresh new chi energy. Doon naman sa mga nagbibigay nito, dapat alam ninyo ang perang ilalagay doon o ang bilang na nakalagay sa hongbao. Importante rin kasi ito para makuha nung yung pinagbigyan ang swerte na nais mong makamit nila. Ang dapat na laman ng pera ng red envelope o gold envelope o ang tinatawag na ampaw ay dapat nasa even number. Halimbawa, 2, 4, 6, 8. Kaya naman, doon sa magbibigay nito, para swertein ka rin, para swertein ang pinagbigyan mo, ang dapat na ilagay 2, 4, 6, at 8. Ngayon naman, ipagpatuloy natin. Pero bago yan, panoorin nyo muna ang maikling video rin na ito. Patungkol po ito sa aking sasakyan. Maswerte sa akin, baka gusto nyo, panoorin nyo. Ngayon, napanood nyo na. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating paksa. Sa darating na New Year, pwede naman po kayong magbigay ng pera doon sa mga taong mahal ninyo. Pero, ilagay ito doon sa hongbao o angpaw. Nasa ganoon, magkaroon din naman ng magandang swerte sa darating na 2026 ang iyong pinagbigyan. Kayo naman na nakatanggap ng pera na nakalagay doon sa angpaw, ingatan po ninyo ang pinaglalagyan at ito ay itago. At kung pwede, iiwanan doon ang ilang bahagi ng pera na ibinigay sa iyo upang manatili ka ring maswerte sa buong taon ng 2026. Doon sa mga nagtatanong kung maganda ba ang magpapunsoy ng bahay bago matapos ang taong ito, o sa mga susunod pang buwan sa 2026. Opo, napakaganda po ng panahon ngayon na magpapunsoy. Bagamat kahit anong buwan ay pwede rin ito. Pero kung gusto nyo talaga na masimulan ng swerte sa negosyo, pamilya at mailayo kay sa karamdaman, ganun din sa kamalasan, ay mainam na magpapunsoy ngayon pa lamang o sa first quarter ng taon. Sapagkat ito ang tamang-tama o napakagandang panahon sa pagpupunsoy upang maibalanse natin ang good energy sa inyong tahanan o sa lugar ng negosyo. So yan po, total naman na pag-uusapan natin yan. Year 2026, ang pinakamaganda pong lucky charm ay yung tinatawag natin Genus Gratia Charm. Ito yung Genus Gratia Charm. Sumisimbolo ng tatlong power. Ito yung nakalagay doon. Power, success, at health. Tatlong kombinasyon na pinagsama-sama sa isang lucky charm upang magbigay sa inyo ng katatagan, pagiging success, at magkaroon ng magandang health o kalusugan. Sapagkat pag pinagsama ang tatlong yan, makakamit ang swerte ng iyong pamilya at maging ikaw. O kaya, pwede rin ito sa lugar ng negosyo na sa ganun, makamtan talaga ninyo ang swerte sa buhay. Ano po? Ang pangunahing pampaswerte sa year 2026, Genus Gratia Charm. At meron din po nito na pwede nyong gamitin kung personal na gusto nyong dala-dala. Ayan, Genus Gratia Charm Bracelet. Po palang Genus Gratia Charm, limited lang po yan. Limitado lamang po ang bilang yan. Ganon din yung Genus Gratia Charm Bracelet. Kapag ka naubos na po, ay hindi na tayo magkakaroon. Kaya napakarami nating kliyente na nung nakarang taon hindi nakakuha.
ay talagang naramdaman nila ang panghihina ng kanilang swerte na ilalapit talaga sila sa malas. Kaya naman daw ngayon taon na ito, inagapan nila para makakuha na sila ng pangunahing pampaswerte sa year 2026. So yan po, pakishare lang ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Kung may nais kayong pag-usapan, pwede naman po ninyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. Kaya mag-email kayo sa aking email at hyla_shalir@yahoo.com o kaya naman mag-mensahe sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hyla. O i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Hyla Shalir. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!